Bago ang Inter-High, nagkaroon ng pagpupulong ang 5 miyembro ng Team Sohoku High sa bahay ni Koga habang si Teshima naman ay kasama noon ng kanilang coach na si Pierre. Doon ipinakita ni Koga ang datos tungkol sa kurso ng Tochigi Inter-High ngayong taon. Nagkabit siya noon ng kamera sa kanyang bike at siya mismo ang nagbisikleta sa buong ruta, bagay na ikinagulat ng apat maliban kay Aoyagi sapagkat alam na nito at ni Teshima ang tungkol doon. Sinabi ni Koga na may mga naramdaman siyang maliliit na lubak at mahihirap na bahagi na hindi naman nakalagay sa mapa at iyon ang tainalakay nila ng araw na iyon. Pagkatapos ay tinanong ni Koga ang team kung mayroon ba ang mga itong naisubukan sa Inter-High. Dagdag pa nito na ayos lang kahit ano pa iyon basta't titingnan umano nila lahat at isasama kung ano man ang mukhang posible sa mga plano nila. Una nang nagsalita si Ima Izumi at sinabing gusto niyang malampasan ang finish line, bagay na nais din umanong gawin ni Naruko. Sumunod na nagsalita si Kaburagi at sinabing siya ang magiging ace ng team at magwawagi sa karera, habang si Aoyagi naman ay gustong mag-focus sa sprint. Habang nagkakagulo ang tatlo sa pagsasabi ng mga gusto nila ay napansin ni Koga na tahimik lang si Onoda kaya nilapitan niya ito at tinanong. Sinabi ni Onoda na gusto niya lang magbisikleta ng todo at tulungan ang team sa abot ng kanyang makakaya, pero kung may isang hiling umano siya, iyon ay ang ipinangako niya noong taglamig, ang makipagkarera kay Manami ng Hakone Academy. Napatingin ang lahat kay Onoda habang sinasabi nito na gusto nitong maranasan ulit ang ganong klase ng karera laban kay Manami. Bilang si Onoda ang nagpapanalo sa team noong nakaraang taon ay tumayo si Koga at sinabing kakausapin niya si Teshima para sa hiling na iyon ni Onoda. Sa kasalukuyan patuloy na nagpapalitan sa pwesto ang dalawang sprinter na sina Aoyagi at Kaburagi, pero dahil sa kagustuhang makatulong ay sinabi ni Onoda na siya ang susunod na magde-draft sa kanilang team. Ngunit hindi pumayag si Teshima at sinabing tipirin muna ni Onoda ang lakas nito sa bahaging patag dahil ito umano ang lalaban sa kabundukan sa ikalawang araw na iyon ng Inter-High. Dagdag pa ni Teshima na nagsisimula na umano itong maniwala na makakahabol sila sa unahan kaya maging inspirasyon umano si Onoda na magtutulak sa kanila para makamit ang posibilidad na iyon. Sumang-ayon si Ima Izumi sa sinabi ni Teshima sabay-sabing siya ang magdadala kay Onoda sa kabundukan sabay arangkada nito sa unahan. Sa mga wala pang mapanoodan ng anime dyan at gusto manood, subukan nyo na lang dito sa Ucine. All-in-one na talaga ang application na ito dahil may mga movies na bago din dito at sports. Kung maka 1K tayong download dyan magbigay tayo ng GCash na 500 sa isang maswerteng mabubunot sa raffle natin. Kaya kung gusto mo ng panoodin ay pindutin mo na lang ang nasa pin comment sa baba, salamat. Samantala, ng mga oras na iyon ay pinapwesto na ni Izumaida si Yuto sa unahan bilang iyon ang gagawin nitong pambato sa kabundukan ng Haruna. Habang patuloy na pumapadyak ay napansin naman ni Kuroda na mayat maya ang tingin ni Manami sa likod kaya pinantayan niya ito at sinabing mag-focus lang sa karera. Sinubukang magpalusot ni Manami pero alam naman ni Kuroda na inaabangan ni Manami ang taga Sohoku na si Onoda para makipagkarera, kaya sinabi niya rito na hindi yun maaari. Dagdag pa ni Kuroda na siya ang naatasan na manguna sa kanilang team pagdating sa kabundukan, at mahigit 10 kilometro pa umano ang aakyatin nila kaya dapat magpahinga muna si Manami dahil kung may ipapadala man sila, iyon ay si Yuto. Ayon pa kay Kuroda, may ikatlong araw pa ang Inter-High kaya kung ipapadala umano nila ang ace climber nila ngayon, at kung mapapagod din si Manami at hindi makapadyak para bukas ay masisira ang buong stratehiya nila. Ngunit sinabi ni Manami na hindi siya sumabak sa karerang yun para bumawi bukas at hindi umano ito magpapakahirap ngayon para lang mag-relax kinabukasan kaya pagdating umano ni Onoda ay aalis na ito. Nagulat si Daobashi sa pagsaway ni Manami habang sinabi naman ni Kuroda sa kanyang sarili na kahit anong gawin o sabihin niya ay hinding-hindi na niya makukumbansi si Manami. Naiintindihan naman ni Kuroda si Manami pero sinabi nito na may dalawang kondisyon na maaaring pumigil dito sa pag-alis. Una ay kung hindi umano makarating doon ang Sohoku o kung si Onoda mismo ang hindi dumating, at pangalawa ay papasok na umano sila sa huling mga bundok ng ikalawang araw, at wala pang naipapanalong titulo ang Kyoto Fushimi at si Midosuji kaya gagawa na umano yun ng hakbang sa lalong madaling panahon, kaya wala ng oras si Manami para makipagkarera. Hindi nagtagal ay kumilos na nga ang mga taga Kyoto Fushimi na sina Kiriya, Miss Uta, at Midosuji, kaya agad na itinulak ni Kuroda sina Yuto at Manami para pigilan ang tatlo. Hindi makapaniwala sina Kiriya at Miss Ota na nagawa nga agad silang pigilan ng dalawang climber ng Hakone Academy, at laking gulat nila nang sabihin naman ni Midosuji na aatake na ulit sila. Sinabi ni Kiriya na hindi pa nila iyon magagawa dahil pagod pa sila, ngunit hindi pumayag si Midosuji at sinabing oras na para ipagpatuloy nila ang pang-28 bahagi kaya pumedal lang sila hanggang sa bumigay ang mga binti nila. Wala nang iba pang nagawa ang dalawa kundi ang sumunod kay Midosuji, pero kahit bahagya nilang naunahan ang dalawa ay mabilis din agad silang nalampasan ng mga iyon, kaya sinabi ni Kiriya na hindi nila ang mga iyon kayang labanan at manalo. Dahil doon ay dinaan na lang ni Midosuji sa emosyonal ang laban sa pamamagitan ng pagpapaalala kay Manami na natalo ito ni Onoda noong nakaraang taon. Ngunit hindi naapektuhan si Manami at sinabing mas nabuhayan pa nga ito ngayon kesa dati. Dahil doon ay muling ipinag-utos ni Midosuji sa dalawa na gawin na ang pang-28 bahagi pero nanginginig na sumagot si Kiriya at sinabing hindi niya na kaya at umatras na umano sila.
Gayunpaman, hindi pumayag si Midosuji sapagkat may mga rason umano ito pero hindi pa umano iyon ang tamang oras para sabihin nang bigla silang makarinig ng hiyawan mula sa likuran. Inisip ng parehong nauunang team na ang Soho Kohai na iyon pero nagkamali sila dahil ang Kumamoto Daiichi ang team na humahabol sa kanila. Natawa na lang si Midosuji dahil sa maling akala at pagkatapos ay sinabi nito kina Miss Ota na gagamitin nila ang kaguluhang iyon para sa kanilang kalamangan. Magkukunwari umano sila na pagod na at mananatili sila sa bandang kanan para hayaang makarating sa gitna nila ang Kumamoto Daiichi. Tuwang-tuwa si Ice nang mangyari iyon habang si Manami naman ay nakatingin pa rin sa likod sa pag-asa na makakahabol ang Sohoko. Napatingin naman si Kuroda sa umiinom na si Midosuji at sa tingin niya ay mukhang hindi pa aatake ang mga iyon kaya nilainggan muna niya si Manami. Ngunit doon na nagsimulang kumilos ang Kyoto Fushimi bagay na labis na ikinagulat ni Izumaida kaya agad nitong tinawag si Kuroda. Samantala, kasabay niyon ay naghihiyawan na ulit ang mga manunood dahil nagagawa ng makahabol ng Sohoko na kanina lang ay nasa hulihan. Sinabi ni Teshima kay Onoda na oras na makarating sila sa mga nangungunang team ay itulak nito si Manami at ito ang maunang tumawid sa linya ng kabundukan. Ngunit laking gulat nila nang mapagtanto na ang Kumamoto Daiichi lang pala ang nasa unahang team na natatanaw nila at nagkawatak-watek na ang mga iyon. Nagtataka man kung ano ang nangyari ay sinabi ni Teshima sa iba na huwag ng mga itong hayaan na bumagal ang kanilang takbo. Maya-maya pa ay tuluyan na nilang natano ang dalawang nangungunang team bagay na ikinatuwa ni Onoda. Umabante na ito at sinabi kay Manami na maaari na silang magkarera pero tumanggi si Manami. Doon nagulat si Teshima dahil napansin nito na hindi kumpleto ang bilang ng Hakone Academy at Kyoto Fushimi. Agad nitong sinabi sa iba na kulang ng dalawa ang mga taga-Hakone, habang tatlo naman ang nawawala sa mga taga-Kyoto, kaya ibig sabihin ay hindi ang mga nasa harap nila ang nangungunang pangkat. Napagtanto ni Teshima na ang parehong team ay nagpadala na ng malalakas na pambato at kasalukuyan ng kumikilos ang mga iyon. Dahil doon ay pinaghanda na ni Teshima sina Ima Izumi at si Onoda na wala pang kaalam-alam na napag-iwanan na sila ng mga pambatong climber ng parehong team. Habang litong-lito si Onoda ay itinulak na ni Teshima ang likod nito kaya hindi agad ito nakaarangkada. Dahil doon ay kinailangan pang ulitin ni Teshima ang pagtulak sa likod ni Onoda at saka palang ito kumilos. Nang makaabot si Onoda ay sinabi ni Ima Izumi na sa ngayon ang kailangan lang nilang gawin ay pumadyak ng mabilis para makahabol sa nangungunang pangkat. Doon ay humingi rin si Ima Izumi ng paumanhin kay Onoda sapagkat hindi umano ito napagbigyan sa karerang hiniling nito, lalo na at nakita niya kung gaano kasaya kanina si Onoda nang sa wakas ay makahabol na sila sa mga taga-Hakone. Gayunpaman, sinabi ni Onoda na ayos lang iyon dahil pangarap din naman talaga niya na lumaban para sa team kaya sa susunod na lang siya makikipagkarera. Maya-maya pa ay sinabi ni Ima Izumi na mag-focus na sila at mas bilisan pa nila ang kanilang pagpadyak sa abot ng kanilang makakaya. Samantala, nagtaka naman si Kaburagi kung bakit tila ganoon na lang kagusto ng lahat ang resulta sa bundok, sapagkat maging sina Ashikiba at Midosuji umano ay lumalaban din. Nagsalita si Teshima at sinabing iyon ay dahil medyo kakaiba ang ruta sa ikalawang araw, at mapapansin umano iyon ni Kaburagi kung titingnan nito ng mabuti ang course map pero di niya inakalang kikilos ang mga iyon ng ganon kaaga. Dagdag pa nito na sa ikalawang araw na iyon ay magkalapit lang ang linya ng kabundukan at ang finish line pero ang mga nauna umano sa kanila ay hindi ang resulta sa kabundukan ang habol kundi ang mismong finish line. Nang mga oras na iyon ay tungkol din doon ang pinag-uusapan ni Miki at Aya sa loob ng sasakyan. Nag-aalala si Miki na kapag nagpadala umano ng mga climber ang bawat team na nasa unahan, magiging karera na naman iyon para sa linya ng kabundukan gaya ng dati pero kung isang team lang umano ang maglalabas ng ace ay mapipilitan ang iba na sumunod. Dagdag pa ni Miki na karaniwan ay nauubos na ang mga iyon sa laban sa kabundukan at wala nang natitirang lakas para sa finish line pero dahil umano sa layout ng ruta ngayon ay mas may tsansa ang mga iyon na maipanalo pareho. Kasabay niyon ay ang patuloy na pag-arangkada ng Kyoto Fushimi na para kay Ashikiba ay sinusubukan umano ng mga iyon na panatilihin ang lamang na nakuha nila nung una silang umatake. Gayunpaman, sinabi ni Ashikiba kay Yuto na huwag hayaan na tuluyang makalayo ang mga iyon, lalo na at alam nito na binabalak ng mga iyon na sagadan ang climber na si Kiriya na siyang nagdadraft sa team ng mga iyon ngayon, at pagtuluyan na niyong naabot ang hangganan ng lakas ay saka iiwan. Hindi nga nagkamali si Ashikiba sa kanyang iniisip dahil nang makiusap si Kiriya na halangan siya ay hindi ito pinansin ng dalawa, bagkus sinabi pa ni Midosuji na mamili na lang ito kung ipagpapatuloy pa nito ang pagpadyak hanggang sa bumagsak na ito o sumuko na ito at hintayin na lang ang recovery car. Samantala, humingi naman ng paumanhin si Ice kay Fujiwara sapagkat napag-iwanan na umano sila ng mga nangungunang climber at nagkawatak-watak pa ang kanilang team, pero kahit ganon ay determinado pa rin si Fujiwara na makarating sa finish line dahil lakas naman umano ang kailangan sa ganong sitwasyon. Dahil doon ay biglang naalala ni Ice ang nag-iisang lumalaban na si Naruko, na siya ring inspirasyon ngayon ni Fujiwara sa kanilang pagpapatuloy. Nang mga oras na iyon ay nananatili si Naruko sa likod ni Midosuji bagay na ikinagulat ng mga manunood, sapagkat hindi nila akalain na nag-iisa lang iyon na lumalaban. Maya-maya pa ay tuluyan ng sumuko si Kiriya sa pagdadraft kaya sinabi ni Midosuji kay Miss Ota na bilisan na nito ang pagpadyak dahil mas magaan na umano sila ngayon.
Dahil sa pagiging walang utang na loob ni Midosuji sa mga ka-team ay pinagsabihan ito ni Naruko, pero gaya ng inaasahan ay hindi naman iyon nakinig at sinabihan pa si Naruko na sumuko na kung napapagod na rin umano ito. Dagdag pa ni Midosuji na hinahayaan niya lang si Naruko sa kanilang likod dahil alam nito na bibigay din naman iyon sa paakyat na daan, sabay tulak sa likod ni Miss Ota para umarangkada. Ngunit sa kabila ng nararamdamang pagod ay mas lalong ipinakita ni Naruko ang kanyang lakas para sa mga iniwan niyang ka-team. Umarangkada ito patungo sa unahan ni Miss Ota at sa tuwing tatangkain ng mga iyon na umuna sa kanya ay hinaharangan niya ang dalawa para pabagalin ang mga ito, sapagkat iyon lang umano ang tanging magagawa ni Naruko para makahabol ang kanyang mga ka-team. Pakiramdam kasi umano ni Naruko ay sinusubukang humabol ng kanyang mga ka-team, bagay na pinagtawanan lang ni Midosuji at sinabing panigurado ay galit ang mga iyon kay Naruko dahil sa ginawa nitong pang-iiwan. Gayunpaman, hindi pinansin ni Naruko ang mga sinabi ni Midosuji at ipinagpatuloy lang ang ginagawa niyang pagpapabagal sa mga iyon, kaya sinigawan siya ni Midosuji na huwag siyang umasa na makakahabol ang mga taga Sohoko, at huwag na umano siyang mag-aksaya pa ng oras.